po ay manalangin. Lord, sa aming pong pag-aaral sa umagang ito, we pray, Father, ang patuloy na pagsama po sa amin, ang gabay at tulong mo po na aming inaasahan. Upang sa ganon ay makita po namin ang nais mo po sa aming buhay. Dalangin po namin, Lord, na bigyan niyo kami ng pangunawa. Ang aming guro po, ang banal na Espiritu, at siyang manguna po sa amin. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, Hebrews chapter 6. So, manatili po tayo sa ating series po, sa ating pag-aaral sa tema na looking unto Jesus, with our topic po, theme, and yung topic po natin, subtopic po natin is press on for maturity po. Ayan. We often ask, ano bang ibig sabihin ng maturity? Ano bang ibig sabihin ng pagiging mature, Pastor? Always remember na itong aklat ng Hebreo ay isinulat sa mga panahong ang mga anak ng Diyos ay may pinagdadaanan. Higit sa lahat yung gusto nilang bumalik, mag-give up sa kanilang pananampalataya at bumalik sa dating buhay, dating relihiyon, dating pinagmulan, ang lumang buhay o ang buhay ng kasalanan. So, that is the case. That is the situation wherein ang salita ng Diyos o ang aklat ng Hebreo ay it speaks to every situation of every Christian. Sa panahon natin ngayon, it's the same thing na nangyari po sa atin. No? We have always the tendency to drift away, to fall away, to backslide. No po. Kaya makita niyo po dito yung sa ating slides, sa next slide, please, sa ating illustration. At makita niyo po ito, yung sa ating next na slide. Ayan. So, I keep on illustrating this kasi many of us, karamihan sa atin, ganun po ang sitwasyon. No? Ang gusto ng Panginoon sa atin will mature, will progress. Yun yung nice ng Panginoon. We are growing, we are maturing, and then we're progressing towards sa ipinangako ng Diyos sa atin, towards eternal life, towards eternal rest, towards the completion and consummation of our salvation. Okay, so this is our story. Mapapansin niyo po na may panahon na nakilala niyo ang Panginoong Kristo Jesus, and then nasa kalagitnaan tayo ngayon. Mayroon kayong devotion sa 1 Peter chapter 1 na the same thing ang sinasabi niya rin dito, nakalagayan natin, na ang Kristiyano po ay manlalakbay. Once we come to Christ, once we receive Christ as our Lord and Savior, that's the beginning of our journey in our faith. At laging nire-remind ng Bible sa atin, hindi lang ang aklat ng Hebreo, na tayo po ay manlalakbay. We are temporarily traveling on earth towards yung eternal heaven na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus. So, yun yung reality. We believe on that. We believe on heaven. We believe in hell. We believe on eternal rewards. Kasi malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. So, yun yung papuntahan natin. So, habang tayo po ay naglalakbay dito sa lupa, we are sojourners, sabi sa Bible. We are travelers. We are not, or the world is not our home actually, permanent home. So, yun po, we are traveling and looking forward onto that completion of everything wherein kasama po natin ang Panginoon. So, that's a reality. And even in 1 Peter chapter 1, he reminds us na, yun po, in chapter 2, we are strangers. No? So, marami kasi sa atin yung parang ipinagpalagay na, inassume na taga rito na sa lupa. Well, we have a lot to things to enjoy here. Marami tayong i-enjoy dito sa lupa. It's a gift, actually, yung magkaroon ka ng magandang pamilya. It's a joy na magkaroon tayo ng mga blessings from the Lord. It's a joy na maabot natin yung mga career po natin, nakapag-aral po tayo. It's a joy na makita natin na we are okay. No? May mga friends, meron tayong mga ginagawa dito sa lupa na it's a gift of God. No? Pero please be reminded na although we have that, meron tayong mga
taste of blessings dito, may mga blessings na binibigay ng Lord sa atin. Always remember na this is our not final home. No, meron po tayong eternal home na sinatawag. Okay? Kasi baka nakakalimot po tayo. Nakakalimot po tayo. Kasi marami sa atin na nakafocus lang dito sa lupa. Okay? Minsan, ang focus lang nila hanggang sa kamatayan lang. Pag namatay na ako, tapos na. Pero ang kagandahan sa pagiging Kristiyano natin, ganito po ang sitwasyon natin. We have that another eternal life, no, na pupuntahan po. So, we are in between. Since we receive Christ as our Lord and Savior, and we are now in the middle and going forward to that promised land. Now, ito ang tanong kasi sa atin, no, yung process, no, asan ba tayo dito? Are we on the progression part, yung nagpo-progress po tayo, nagmamature as Christians, or we are regressing, pabalik? Dito na papasok yung backsliding and apostasy na pinag-uusapan dito sa Hebrews chapter 6. No? Hebrews chapter 6. So, it's a very timely question. Are we growing? Okay lang na, last time kasi pinag-usapan natin yung pagiging baby natin. Of course, pag ikaw na born again, you are born baby Christian. Pero ito yung reminder ng Hebrews chapter 6 that we have to press on for maturity. Yung nagpo-progress natin towards to that. Pero pag dito, magre-regress yung down arrow, pabaliktad po tayo, there's a problem. That's why in Hebrews chapter 6, no, it reminds us of two things, of one thing, yung progression, pagmamature bilang Kristiyano, iwanan natin yung panimulang aralin, at tayo po ay magpatuloy sa paglago. And then, next slide please. We have to press on for maturity. At yung maturity, sabi natin last time, is about Christ-likeness. Yung pagiging madidevelop po tayo, will become fully developed as to be like Christ. Yan. Gusto naman natin lagi yon, yung it is our desire. Even sa ating physical na katawan, gusto nating mag-mature. I remember when I was young, no? Andun yung excitement ko na magbinata. Andun yung excitement ko na tumangkad. Kaya maalala ko noon yung doon sa bahay namin, lagi kong mayroon akong inaabot na isang part doon ng bahay namin. Kasi nung maliit ako, ginaganon ko, hindi ko maabot. Pero pag naabot ko yun, sabi ko sa sarili ko, ang saya-saya ko, matangkad na pala ako, malaki na ako. And lagi yung panukat ko na, ay, lumalaki na ako, nagbibinatan na ako. Until sa time na I'm fully grown, tapos pag uwi ko sa bahay, yumuyo ko na lang ako. No? Nasabi ko, I have grown up. No? Meron tayong excitement. Kaya lang sa reality, pag nabot mo na yung pagiging binata, naka-20s ka na, in 30s, parang gusto mo maging bata. No? Meron bang ganong feeling natin? Minsan parang hindi natin matanggap yung pagtanda natin. No? Pero sa Christian life, dapat meron laging yung excitement to grow, to become like Christ, to grow, to become fully developed. No? Nung last nakaraan, no? Ang pangit kasi pag yung parang hindi tayo nag-grow, no? Meron akong nakitang, I was in Robinson the other day, may nakita akong dumaan na siguro ganito lang kaliit. Nakabag siya, backpack, tapos basta nakaporma siya, and she walked sa harap namin papunta sa elevator, tapos nagtinginan kami ng kasama ko. Sabi ko, ano ba yung bata yun o matanda? Sabi niya sa akin, hindi, matanda na yun. Pero maliit. Ganito lang siguro, no? Sabi ko, pag titingnan mo, maliit siya, pero yung katawan niya mature. Kaya doon namin nakita na, matanda na pala. No? So parang may ugliness in that. Yung parang maliit, tapos yung parang hindi na-develop yung normal na ano. So maging sa Christian life natin, parang gano'n nangyayari na, parang there is that kind of abnormality. No? So yun yung ibig sabihin ng maturity. Next slide, please. Kaya gusto ng Panginoon, next slide, please. Yan, sige pa. We have to press on for maturity. Sige pa, please. Sige lang. Wala kasi yung control. No? Kaya, dito sa chapter 6, no, minomotivate po tayo to grow, na lumago bilang mananampalataya. Okay? At para tayo ay lumago, mag-mature, naglagay ng Lord ng mga warnings. Okay?
Next slide please. May tatlong warning. Actually, ang Hebrew, aklat ng Hebrew is full of warnings. Warning number 1. Sige lang, click mo lang. Next slide please. Sige lang. Yan. Okay. Kasi ang issue dito is yung apostasy at backsliding. Last time kasi nagtanong sila sa akin, Pastor, talaga bang totoo sa sinasabi sa Hebrews chapter 6 na pag tumalikod ka na, ay hindi ka na maibabalik? No? Of course, the Bible is clear, no? Pero bago kasi sabihin dito sa Hebrews chapter 6, sa Hebreo chapter 2:1, meron na siyang warning. Ito yung warning na dapat makinig. To pay attention to what God is telling us, ano yung tinuro niya from the beginning. Okay? Kasi ang warning ay ito yung nagmo-motivate kasi sa atin na siya sa atin yung sarili natin, and we have to go forward. We have to grow maturely, no? Ito naman yung warning number 1 niya. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Kasi ang pinag-usapan dito yung naliligaw na Kristiyano. Kaya wina-warningan kayo, para hindi kayo maligaw, makinig kayo ng maigi. Yung mga aral na tinuro namin sa inyo. Yung mga katuruan, panghawakan nyo at take heed. Kailangan kayong makinig ng maigi, no? Para maiwasan yung pagbabackslide at paglayo o pagkaligaw sa Christian life. Okay? Kasi lalo na sa panahon natin ngayon, there are a lot of people who are naliligaw. Yung parang nawawala na sa faith, lumalayo na sa kanilang tinatahak, no, patungo sa buhay na walang hanggan. Now, pangalawang warning, tingnan niyo ito yung. Pag sinabing warning, there is danger here, okay? Warning number 2, warning against unbelief. Ito yung warning na darating ka sa point na titigas na yung puso mo at mawala na yung hindi ka na maniniwala sa Diyos, maniniwala sa kasalita ng Panginoon. Sabi sa verse 12 ng Hebreo, chapter 3, mga kapatid, may copy ako dito. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kasi sa Kristiyano, pag tumigas yung puso natin dahil sa kasalanan, that's the beginning wherein yung maliligaw ka na at lalayo ka na sa Panginoon. That's a warning. Okay? A lot of Christians, pagtatanungin, bakit hindi ka na nag-church? Minsan the reason is, matigas na yung puso niya dahil sa kasalanan. Sometimes, hindi yung kabisihan sa buhay the reason is, hindi yung paghahanap buhay. It's a spiritual problem. It is because meron siyang ginawa na nahiya siya umarap sa ating Panginoon. O dahil natangay na siya sa kasalanan at tumigas na yung puso niya. It's a warning. Yun yung ingatan natin na huwag hayaan na magkaroon ng unbelief o katigasan sa puso natin para hindi tayo mapalayo sa Diyos. And that is a reality. Tanungin natin yung bakit sa atin maging sarili natin. Bakit ka lumalayo sa Panginoon? Dahil once sa buhay mo nagkasala at nagkamali ka. O mayroon kang mga unti-unting mga kasalanan, nadadaya ka ng kasalanan, unti-unting ginagawa mo ito, at ito nagdala sa iyo para manlamig sa Panginoon at lumayo ka sa Panginoon. Okay? Kaya, ito sa Hebrews chapter 6, this is the warning. Pangatlong warning. Next slide, please. Stern warning against apostasy. Ito yung matinding pinag-usapan natin last time, na yung apostasy talagang lubusan ng pumalaot na at hindi na bumalik at hindi na makabalik sa Diyos dahil una sa lahat, hindi naman siya totoong Kristiyano. Tumalikod, umalis, hindi na nanalag sa Panginoon, dineclare na hindi na ako naniniwala sa Panginoon. Pero nagsisimula yan po yan sa pagbabackslide. Yung lubusan ng naig, tumigas ng puso na at wala ng possibility na bumalik pa at mag-repent, lumapit sa ating Panginoon. Look at this. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kasi pag bumalik na sila, napapahamak na lang ang Panginoon. Ikinakahiya o nagbibigay kahihiyan na ang Diyos pagbabalik pa sila pag sila na ay tumalikod. So, the use of warning ng ating Panginoon ay to motivate us para titingnan natin na pag we will take note of these warnings, we have that realization na, ay, ganun pala ang mangyayari sa akin.
hindi na ako makakabalik sa Lord kasi totoo yan, yung parang yung lugmok na talaga sa kasalanan. Hindi na, at wala nang possibility para magsisi. Kasi kahit kausapin mo yan, kahit pangaralan mo yan, hindi na nakikinig yan. Sarado ng puso, sarado ng isip. So, yun yung mga danger dito. At inihalimbawa nila ang buhay ng mga Israel when they were traveling in the wilderness towards the promised land. Hindi ba't doon, sa kanilang paglalakbay, andoon yung katigasan ng puso nila, andoon yung complaint, andoon yung sin, andoon lahat. Kaya hindi yung ilan sa kanila, yung first generation, were not able to experience the blessings, yung matamasa yung blessing ng Lord in the promised land. So, ganoon din sa atin, sinasabi dito, na if we continue, kung patuloy po tayong pabalik, now, take note of this, kung patuloy po tayong pabalik, nagre-regress po tayo, backsliding, hindi tayo lalago. We will not reach our destination. Totoo yun, di ba? Kasi ang sabi niya, press on for maturity, continue, magpatuloy po tayo, pero ikaw pabalik. And kung patuloy kang pabalik, you continue at hindi ka titigil sa pag-backslide natin at hindi ka titigil sa paglayo sa Panginoon, then, remember, sabi dito sa Hebrews chapter 6, next slide please, verse 7, inahilon tulad po tayo sa isang lupa. Sabi sa verse 7, sapagkat pinagpapala ang Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Nakakatakot, right? Dalawa kasing taong tinutukoy dito. Ito yung mga nag-backslide na, yung verse 7, pumapatungkol dito sa tunay mo ng mga Kristiyano na nagpapatuloy. At sabi niya, yung mga Kristiyano, tunay na mga Kristiyano na nagpapatuloy sa maturity ay merong pagpapala at namumunga sila. Okay? Amen ba? Ganun ho yun. Pero kabaliktaran, pag ikaw yung lupa, no? Kasi yung tunay na Kristiyano, ito yung nakalasap. Ay parang lupa na naulanan, tumanggap ng ulan, pagpapala mula sa langit, at tumubo yung lupa, tinubuan ng lupang ito ng mga halaman na kapakipakinabang, fruitful, at kapakipakinabang sa mga magsasaka o sa mga aani nito at kakain. So ang sinasabi dito ng Panginoon, yung gusto niyong makita natin na ganun ang tunay na Kristiyano. Na pagkatapos natanggap niya yung mga blessings, natanggap niya yung mga pagliligtas ng Panginoon, natanggap niya yung goodness ng God, katulad ng lupa na tumatanggap ng pagpapala ng ulan. No? Pag ito ay nagpapatuloy, nagmamature at namumunga, he is a blessing. Kapakipakinabang siya. Whereas, sa kabila naman, yung mga apostate, yung mga tumigas ng puso at they were backsliding and tumalikod na sa Panginoon, anong comparison nila? Ano yung paghahalin tulad dito sa verse 8? Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, wala nang kabuluhan ng lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Imagine that. So, there is that judgment na nag-aantay sa nagpapatuloy palayo sa Diyos. Okay? I hope na nagkakaintindihan po tayo dito, no? Sige, subukan niyo po. Subukan natin. Patalikod. Palayo sa... No, what will happen to you? What will happen to us? No, kaya nga winawarningan po tayo ng Panginoon na matuto na tayo sa mga unang mga Kristiyano who have been there na maaring tayo din gano'n. Yung, ako pa talaga ay progression or regression? Pabaliktad. So, where are we now? Kasi sabi dito may nag-aantay na blessings. Look at this. God will bless. Pinagpapala ng Diyos. Itong pagpapala lang ito ay tumutukoy sa susunod na mga rewards natin. Okay? Yung susunod na makukuha po natin. Alam niyo po, ang reward o ang blessing ng Lord ay sometimes not material. Pastor, kaya minsan mayroong mga comparison na nangyayari. Pastor, hindi sila nagsisimba. Hindi sila naniniwala. O sila ay hindi naging tapat sa Panginoon. Sila ay palayo sa Diyos. Pero kita mo naman, may marami silang material wealth. That is not the basis of God na sinasabing reward. Ang pinag-usapan dito, what will come soon? Ano ba yung, kasi ang pinag-usapan is yung fruitfulness, yung maturity, at yung pwedeng tatanggapin natin later on when we come face to face with God. It's not about on the temporal. Pero ano yung reward natin soon?
Kasi pag Kristiyano kang tuloy-tuloy, lumalago, ang sinasabi dito, He will bless you, meron kang makakamtan na reward, pero dito sa palayo ng palayo, well, ang nag-aantay dito is curse and judgment at the end of the day. So, yun ang sinasabi niya dito. Kaya, may warning. Dalawa lang dito. Pag tunay po tayong mga Kristiyano, it will motivate us. Tingnan mo yung susunod na comfort dito. Next slide, please. Tingnan natin yung next. No. Kaya, ito yung encouragement sa atin. No? Encouragement sa atin na nagpapatuloy. Nagdanais na magpatuloy po ako sa Panginoon. Lalago po ako. Look at this sa verse 9. No? Sabi niya dito, kung tuloy natin sa chapter 6 verse 9, ang ganda yung sabi niya dito. Ito yung gustong-gusto kong motivation dito. Mga minamahal. Kaya so pagkatapos ng inihalimbawa ang mga hindi totoong Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano nagpapatuloy at lumalago, there is fruitfulness, they are useful, and they are blessed, they will receive blessings as God has promised. Now, dito, sa mga hindi naman, sa apostate or backslidden, now look at this, there is the curse and judgment. Pero dito po, kaya sabi dito sa verse 9, tinuloy niya, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin. No? Parang nagkaroon siya ng kunting transition, sinasabi niya ngayon, tinutukoy niya ngayon yung mga minamahal niya. My dear brothers and sisters, yung mga tinutukoy niya ngayon, kayong mga tunay na mga Kristiyano, tunay na mananampalataya. Kahit ganito ang sinasabi namin sa inyo, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Ang sinasabi niya sa verse 9, sabi niya, gusto niya sabihin, true maturing Christians have better evidence of faith and blessings ahead. Mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Sa English translation, sabi kasi dito, even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany salvation. Ang sinasabi niya dito, bagamat ganito ang sinasabi namin sa inyo, pinapaalalahan namin kayo na pwede kayong mag-backslide. Pinapaalalahan namin kayo na magpatuloy, imbis na tumalikod sa Panginoon, mag-backslide, lumayo sa Panginoon. Sabi niya dito, pero ganito mga kapatid, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na may better things, better accompaniments, merong mas mabuti pang kalagayan nyo sa iyong kaligtasan. At ano to? Ito yung mga better evidences of faith and blessings ahead. Sa tunay ng mga Kristiyano at lumalago, merong mga mas maganda pang bagay. Ano yun? Yung mga magandang ebidensya na bunga ng pananampalataya. Sapagkat a true Christian, yung mga tunay ng mga Kristiyano ay may ebidensya ang kanilang pananampalataya. Maliban na fruitfulness ay yung mabubuting gawa. Okay? Mabubuting gawa, katulad dito yung sinasabi sa verse 10. Ano sabi niya sa verse 10? Makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginagawa at ang pagmamahal ng inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. No? I hope you're following this. No? Ang sinasabi niya dito, may mga better evidences, may mga mas mabuti pang bunga ng ating pananampalataya na makita sa ating buhay. Tayong mga nagpapatuloy, tayong nagmamature ng mga Christians. Ganoon naman ang nagmamature, may nagiging bunga sa atin. Okay, na may nakita mga ebidensya. Ebidensya na sinasabi sa Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, kindness, goodness, faithfulness, self-control, and so on. Kasi ganoon yung even yung sinasabi sa James, nasabi niya, nakikita yung pananampalataya natin sa gawa. Okay? Parang mayroon pang better things na pwedeng mangyari pa, pwede pang ma-develop sa atin. Makikita na bunga ng ating pananampalataya. You are growing. You are doing better. Yun ang makita sa atin, tayong mga tunay na mananampalataya at nagpapatuloy, nagmamature. Of course, ganun yung makita mo yung isang tao na dating walang self-control, may control na sa sarili. Kasi nagpapatuloy. Nakakagawa na nade-develop ngayon siya. Dati hindi niya kayang kumanta para sa Panginoon, pero makita mo, naglilingkod na sa Panginoon. Ando na yung kabutihang gawa, bunga ng kanyang pananampalataya. Yun yung sinasabi dito na better things, mas mabuting kalagayan patungkol sa
compared naman sa mga tumatalikod, compared naman sa mga backslidden. Yun ang sinasabi niya po dito. At isang bunga nito, ng tunay na pananampalataya, ito yung works of service and love. The labor of service and the labor of love. Kaya sabi sa verse 10, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal ng inyong ipinakita at hanggang ngayon pinapakita sa mapamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Alam niyo po, ang bunga ng pananampalataya ay pag-ibig. Paglilingkod, pag-ibig sa Diyos, paglilingkod, at paglilingkod sa kapwa nating mga Kristiyano. That is the evidence of faith. Evidence of maturing faith, maturing Christians. Work of service, labor of love, no? These are proof or result in proof of true Christian. Kasi sinasabi, babalik naman tayo yung ibigin mo ang Diyos na yung buong puso. Bunga yun ang pananampalataya natin. Habang naglilingkod ka sa Diyos, iyon ay pagpapakita ng iyong pag-ibig sa Diyos. Naglilingkod ka, pinaglilingkuran mo yung mga hinirang ng Diyos, yung mga mananampalataya, lumalagok at pinaglilingkuran mo sila, that is a demonstration of a true Christian, a proof na may kinalaman ito yung sinasabi niya dito na fruitfulness. Okay, fruitfulness. Na tayong mga nakakilala, nakalasap ng kabutihan ng Diyos, nakatanggap ng banal na Espiritu, nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa magitan ng kanyang salita, namumunga ito. Amen ba? Amen. Namumunga yon. Because pag dinidiligan ka ng Lord, para kang yung lupa na laging dinidiligan ng pagpapala ng Diyos. I mentioned before yung pinag-usapan natin last time yung mga nalasap natin mga biyaya ng Diyos. Now, yung nang manalasap natin ng mga yon, yun yung didilig sa atin, it will bear fruit into fruitfulness and good works. Pero ito ang gusto kong makita niyo po. Okay? Yung labor of service natin, yung paglilingkod natin sa Diyos at sa ating kapwa. Yung ginagawa natin na pagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa. Anong sabi dito? Makatarungan ang Diyos, hindi niya nalilimutan ang inyong mga ginagawa. Amen? Hindi niyo ba alam yun na bilang totoong Kristiyano sa inyong pagpapagal, sa inyong mga ginagawa na maliliit, pagpapakita na ikaw ay tunay na Kristiyano? Because that is true eh. Totoo yun. Paano mo sasabihin na you love the church and you love your brothers and sisters, no? Samantalang ikaw naman ay backslidden? Wala ka na sa church, wala ka na sa fellowship. How can you say na you love the brothers and sisters? Kasi ang naniniwala ako na sa church mismo, sa fellowship ng church, doon may papakita yung pagmamahal. Yung isa, kunyari, pinagpapray mo ang, you are in the fellowship of the church, pinagpapray mo ang kapwa mo mananampalataya, that is showing your love. Yung pagtayo mo sa unahan para tumugtog, yung paghayo mo at pag-invite, these are parts of our service. Yung pagbibigay po natin sa Panginoon ng ating mga ikapo is an act of love. Bunga po ito ng ating pananampalataya. Whereas pag ikaw ay backslidden, when you go away from God, magagawa ba natin ito mga kapatid? Magagawa po ba natin yon? Hindi po. Can we worship God and sing to the Lord para pagpakita ng ating pagmamahal sa Diyos? Kung tayo ay backslidden at we are apostate people, hindi po natin magagawa yan. That's why the evidence, yung pagpapagal po natin is an evidence of our faith na sinasabi natin na tayo po yung lupa na nadidiligan at nakalasap ng lahat ng mga ito. Na nagbubunga ito ng mga mabubuting gawa na nararamdaman sa buong iglesia at sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? And this is the encouragement. Pag magpatuloy po tayong ganun, sabi dito, makatarungan ng Diyos, alam niya at hindi niya nalilimutan ang ating mga pagpapagal at paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Sabi ko nga, hindi nasasayang. Kasi sinasabi niya nito, magpatuloy kayo. Keep on growing. Press on for maturity. Dapat meron pang mga better things madidevelop sa atin at mag-grow pa tayo. And sometimes, totoo minsan, ang sukatan kasi ganito yan. Have you grown in giving? Na-develop ba sa atin yung na-develop ba sa atin yung maturity of giving? Alam niyo po sa akin, hindi ko sinasabi ito para magbigay kayo, pero
sometimes I measured myself, no, nag-struggle ako dati. Sabi ko, I come to the point na, issue, kailangan pa bang magbigay? Minsan mga negative yan, may mga taong nasa nakausap ko, no? Ang church naman, o ang mga pastor, mga mukhang pera, ang mga yan. Laging sinasabi, magbigay. Pero pupunta man sa kanilang mga bulsa, no? Doon nagsisimula sa isang taong hindi nakakaunawa. At hindi nakalasap, at hindi naunawaan na siya ay niligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus. It's always a struggle hanggang mabago yung isip at makita mo na, oo nga naman, no? Diniligan ako ng Diyos ng pagpapala. Una, niligtas niya ako. Nalasap ko ang kabutihan niya. Nasa akin yung Holy Spirit. Hindi natigil ang pag-ulan ng pagpapala sa buhay ko. And yet, sasabihin ko na ang pagbibigay ay issue pa rin sa akin. Now, pag gano'n ang kaisipan natin, ito yung sinasabi dito na ito yung mga taong nakaranas ng pagpapala ng Diyos and yet walang nagiging bunga. Ito yung marami na experiences na goodness of God and blessings of God, hindi pa rin nakagawa at hindi nagbubunga ito ng mabuting gawa. Hindi na-develop na gagawa rin ako ng mabuting bagay kasi grabe yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya sabi dito, these are fruitless. Sila yung mga, oo naman yan, pag yung lupa, ikaw yung farmer, nagtanim ka. Nagtanim ka doon, binuhusan, naulanan, nilagyan mo lahat. Tapos after 3 months, walang bunga. So nagtanim ka ulit, titingnan mo ulit, walang bunga na naman. So anong sasabihin mo? Iiwanan mo na ngayon yung lupa na yun dahil wala kang pakinabang, it's worthless. Kaya sinasabi ito, ganito rin yun. Kayong mga nagpapatuloy, at parang feeling nyo na wala nang saysay yung mga ginagawa nyo, take note of this, nakikita ng Lord lahat yan. Okay? That once you are growing, yung mga ginagawa nating mabuting bagay, no, na nagbubunga ito ng generosity and giving, it's one measurement of our maturity. Then, sabi ng Lord, nakita ko lahat yan. Your labor of love and labor of service sa Diyos at sa ating kapwa. Nagmamature. Are we maturing in our giving and yung nagiging generous po ba tayo? Or issue pa sa atin to? Yun yung sinasabi dito na it's a comfort for those people who are continuing na makatarungan ng Diyos. Ang gustong-gusto ko dito yung word na hindi niya nalilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal ng inyong pinakita. Hindi niya nalilimutan yung bunga ng ating pananampalataya na ginagawa para sa Kanya at sa mga kapwa natin. Amen? Sabi ko nga, oo nga, bakit hindi ako magpatuloy? Hindi niya pala nalilimutan lahat. In public or in secret, in private, God knows. Merong kwento sa, ewan kong how true it is, but in Germany daw, in late 19th century, may impress, pag sinabing impress, yung parang emperor, di ba, babae kay impress. Pero somewhere in Germany, meron daw isang secluded place, parang remote area, na dalawang mag-asawa na kung saan disconnected sila sa kabihasnan, parang malayo sa kabihasnan. There are farmers there. Hindi sila nakapag-aral. So, parang malayo sa hindi sila napapansin. Walang nakakilala sa kanila. They are the lowest profile, lowest outcast. Sabi natin, hindi sila napapansin na parang tayo lang din na we are low profile at hindi tayo napapansin. Pero out of their dahil sa kanilang hirap, yung babae, yung asawang babae na farmer, meron siyang gift of poetry, yung parang nagsusulat siya ng mga poem. So, nagsulat siya gano'n. And it so happened yung lahat ng mga sinulat niya dahil bunga ng kanyang hirap ng kanilang buhay, na i-publish. Siguro sa tulong ng ibang na i-publish, naging libro, at nakarating sa emperor o sa empress yung mga poem na yun at binasa niya. Sabi niya, natouch siya sa mga verses, mga lines na sinulat dito at sabi niya, gusto kong makilala itong gumawa nito. So, nilocate yung author at napunta sila sa remote area sa isang bukid. Tapos punta yung empress doon at nakilala niya na itong babaeng ito, itong mag-asawang ito ay hindi sila mayaman. Wala silang walang mataas na posisyon. Walang nakakilala sa kanila. They are the lowest of all lowest people. They are poor among the poor. Kaya sabi niya, grabe pala ang buhay niyo. And then, ang ginawa ng Empress ay tinulungan. Binigyan ng scholarship, mga anak, at
tinulungan hanggang sila ay lumago. Hanggang sila ay naging maayos ang kanilang buhay. Dahil sabi ng dito, ganun din sa buhay Kristiyano natin. Bisan tayong mga hindi kapansin-pansin at hindi napapansin yung ating mga ginagawa. Katulad ng Diyos natin ng emperor na hindi niya malilimutan. Maaring hindi nakikita ng mga tao. Hindi ka napapasalamatan. Hindi nila nakita yung ginagawa mo. No? Hindi nila napapansin yung pagpapagal. Pero take note of this. Katulad ng impress na ito, nakita sa pulubing ito na farmer, ay ganoon din ang Diyos natin. Hindi niya nalilimutan ang ating ginagawa. Kung ang mga tao hindi nila nakita at pasinapasalamatan na appreciate, sabi ng Diyos, God is just, makatarungan siya. Hindi siya unfair. Hindi siya Diyos na parang ibibigay niya yung reward sa mga hindi naman nagpapatuloy. Sa hindi naman nag-grow. Ang sinasabi dito ang Diyos, alam niya kung paano niya ibigay yung reward. And to those who are continuing in maturing at nagpapatuloy, sa kanila mapupunta ang reward na ito. And God will take note of them. Sila ay bibigyan ng tamang parangal ayon sa kanyang kalooban. Amen. Hindi niya malilimutan po ang ating ginagawa. Hindi ba enough na yon para sabihin natin magpatuloy ako? Amen ba? Dumating sa point na kino-compare po natin yung sarili natin, bakit sila? Wala lang, parang, this is a normal Christian, yung parang, ito yung mga Christian na backslidden ng kanilang heart and on and off, and then parang okay lang, come what may. Pero look at this, no? Tayong mga nagpapatuloy, meron pong reward ang Panginoon. Hindi siya unfair, lagi niyong tandaan. Makatarungan po siya. God is just. No? At sabi dito, kaya naman, sabi dito sa verse 11, ang nais namin, so next slide please, kaya ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Look at this. Dahil ang Diyos ay makatarungan and He will reward us. He knows our labor of service. Alam niya kung anong ginagawa natin. No? Ito man ay hayag o hindi. Ang sabi niya dito, therefore, sa verse 11, sinasabi niya ngayon sa atin na tayo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Amen? Tuloy na magsumikap hanggang wakas. No turning back. Subukan mo kasing pabalik-balik pa, backslide, patigil-tigil pa, stop-stop. Well, makarating pa ba tayo sa susunod na we will not grow pag putol-putol. Parang putol dito, atras ako, babalik po. Kaya sinasabi, hindi na pwedeng mag-repent. Tama na yun, yung unang nag-repent tayo na bautismuhan, tuloy-tuloy na dapat. Okay? So sinasabi dito, kaya nga, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, ang nagsusumikap hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po ba? Ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Oo nga naman. Paano makakamtan yung nakaprepare na reward sa atin? Yung hinanda ng Panginoon pag hindi tayo magsusumikap. Yung word na magsumikap ay may kalakip na kasipagan. Kaya tingnan nyo dito sa verse 12. Kaya't huwag kayong maging tamad. Kasi ang Diyos, grabe po, no, hindi siya unfair, makatarungan, ibibigay niyo para sa atin. Merong reward, merong tayong inaasahan na matatanggap. At sabi niya, huwag kayong maging tamad, kundi meron yung pagsusumikap. Let us persevere whatever happens. Amen? Meron tinatawag nilang the perseverance of the saints, yung, hindi lang naman sa Hebrews 2, even in 1 Peter, in James, in all the books of the Bible, lalo sa New Testament, yung word na magpatuloy, magsumikap at magtiyaga. Be patient and let us persevere na kahit sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng hamon ng buhay, sa gitna ng lahat na karanasan ng isang Kristiyano, magpatuloy pa rin tayo. Kasi kung hindi tayo magpatuloy, hindi natin makamtan yung ating inaasahan. Amen? Let us persevere. Mali pa yung aking preserve. Persevere, that is persevere. Hanggang wakas, to the end. Gustong-gusto ko yung word na to the end. Kasi minsan, nasa kagalitan na we abort, hindi natin narating yung end. Kaya ganun palang buhay Kristiyano, to the end. Yung parang hanggang sa dulo. Andun tayo sa finish line. Okay? Andun tayo sa finish line. At may kalakip ito na
kasipagan. Kaya, the Bible is against laziness of Christianity. Kasi kung maging tamad po tayo, tamad magsimba, tamad magbigay, tamad magbasa ng Bible, tamad maglingkod, kung andun lahat yung katamaran, what happened to Christianity? Christianity would become a lazy, lazy kingdom of God at maging dead siya. Yung slothfulness or laziness ay laging nire-remind na ito po ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Ang laziness. Okay? Kaya mapapansin mo ang buhay Kristiyano, it's a work, it's a laborious work. Ikaw ba naman ang gigising ng early in the morning, you prepare yourself to go to the church. Hindi ba't kasipagan yon? Yung parang, magsumipag po tayo. Kasi ang Diyos, masipag, sabi dito, masipag magbigay ng reward. Amen? Masipag magbigay ng blessing. Hindi naman, ang Diyos, nung ginawa niya ang langit at lupa, everything was complete because He is not lazy God. Kita niyo yung creation niya, paglikha niya sa atin at ng mundong ito. It's perfect. In 6 days, He worked industriously. And then 7 days, He rested just to enjoy yung kanuman yung bunga ng kanyang pinagpaguran. So, ganun din po tayo. Always, kailan nyo ba ang pagpapastor is not a lazy work? That I have to push myself, sabi ko. Mentally and emotionally, you have to read books, you have to read the Bible, kailangang mag-upgrade, kailangan yung may kinalaman sa aking relihiyon, may kinalaman sa aking pagpapatuloy, kailangan kong gawin ito. Kailangan masipag mag-aral, mag-Bible study. Kailangan tayong masipag mag-aral. Amen ba? Ang salita ng Panginoon. Amen? Yung masipag po tayong matin ng Bible study. Kasi kung tamad tayong kumain, subukan nyo ang maging tamad kumain. Nasubukan nyo bang tamad kumain? Maliban na lang kung intermittent fasting tayo. Intermittent fasting. Ay yung laziness to eat the Word of God. You know what? I'll be honest, I'll be frank to you. No? Yun ang kailangan natin. Kasi kung i-compare po natin ito sa pagkaing physical, ang mangyayari po talaga, kung konti ang take natin, we will not grow. Sabi ko nga, ako, hindi ko sinasabi na dahil pastor kami, marami na kami. We are still learning. Sabi ko, Lord, paano ba, katulad dito, paano ba ma-overcome ang kaaway? Keep on asking that. Every day, I encounter temptation ni Satan. So what does the Bible tells me? So I have to learn. I have to study it. Sabi ko, gusto kong i-share nga sa, kaya nag-series kami sa Ephesians chapter 6, every prayer meeting. Kasi ganoon ng Kristiyano, yung parang gagawa ka, naging masipag ka na, you have to learn everything. Parang kung masipag ka sa business mo at gustong palaguin yung business mo, you read about business. You learn about business. Parang ganoon para magpakasipag ka, hindi lang masipag ka sa sa isip para maging mahusay kang business, but andun yung physical na masipag ka din. So ganoon sa Kristiyano, you have to learn something na para makarating ako sa promise, kailangan ko ma-overcome si Satan. And how I can overcome? I'm involved in spiritual warfare. Kung hindi natin alam yun, lazy tayo na mag-aral about that, ano mangyayari? And then, wala. I'm teaching about purity sa mga kabataan. Alam nyo, ang problema ng mga kabataan ngayon, at sa lahat, is the most problem in the church today is pornography. Purity and pornography. Yung talamak sa social media, yung panunood ng mga malalaswang bagay na wala tayong kontrol na magulang. And that is the greatest hindrance sa isang Kristiyanong kabataan to become pure. Kasi gusto ng Lord maging pure po tayo. Kaya tingnan nyo na yung mga issue ng premarital sex at iba pang mga bagay-bagay na pinagdadaan ng mga kabataan. So how can they fight that? How can they overcome? How they can live in purity? Well, through the Word of God. Pero kung ako tamad kong ituro sa mga kabataan to, well, wala silang matututunan. Kaya sabi ko, kung tamad din silang mag-aral, makinig at pag-aralan, oo nga, no? Maliban na lang talaga kung sincere kang mga Kristiyano at gusto mong mag-mature bilang kabataan. And they have to learn na my body, matutunan nila na this body of mine must be pure. And 10 years from now, kung mayroong bibigyan ng Diyos sa akin na lalaki,
na para sa akin o babae para sa akin, I have that purity na haharap sa Lord. No? Ang daming mga issues sa buhay na kung immature Christian po tayo, we cannot overcome. Amen? If young people will not grow in their faith and maging mature, how can they overcome? And if they are lazy to learn about the Word of God, how can they overcome pornography, the temptation of pornography? Premarital sex, homosexuality, and everything. Yun ang sinasabi ko sa inyo na we are all, dapat maging masipag po tayo. Okay? At sabi pa dito, kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga pinangako niya. So now, shinif niya ngayon. Sabi niya, kaya huwag kayong tamad kundi tularan natin. Sino ang mga tutularan natin? Yung mga nauna sa atin, tularan na ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga pinangako niya. Sino ang halimbawa dito? Verse 13. Ayan, let us follow the examples of the persevering faith of these people, si Abraham. Amen? Kung basahin nyo ang chapter 11 ng Hebrews 6, chapter 11, andoon yung mga huwara ng pananampalataya, nagtiis, nagtiyaga, at natanggap ang ipinangako ng Diyos. Sabi ito, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala ng higit pa sa kanyang na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at paramihin ko ang iyong lahi. Tingnan mo yung promise ng God. Nanumpa ang Diyos kay Abraham. Nangako siya. Look, lagi tang tandaan na gano'n ang Lord. God promised. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Sa tingin niyo kaya nangyari ito sa buhay ni Abraham? What do you think? Nangyari po ba? Nangyari po ba? 4,000 years ago before Christ. Imagine that. 4,000 years before Christ. Kung hindi nagkakon, 4,000 o 2,000. Ipinangako ng Diyos na pararamihin ng Diyos ang kanyang lahi at doon sa lahi niya ay lumabas ang tagapagligtas. At sabi dito, matyagang naghintay si Abraham. Actually, tinutukoy niya magkaroon sila ng anak. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Ang matandang Abraham at si Sarah, matanda na sila. Pero after 25 years, ibinigay ng Diyos ang kanilang anak at yun si Isaac. Kasi sabi ni Abraham, paano kami dadami ang lahit samantalang si Abraham, samantalang ako, si Abraham, at si Sarah, ang aking asawa, ay matanda na. Pinagtawanan pa nga ang Diyos Pero grabe ang promise ng God. No? Kaya ginawa ni Abraham, nagtiyaga siyang nag-antay. Kaya nga ang kailangan po natin, andun yung pagtsatsagang, pag-aantay, pagpapatuloy, at huwag maging tamad. At magkaroon tayo ng modelo sa buhay, si Abraham, matyagang nag-antay. Amen? Ang matyagang pag-aantay sa muling pagbabalik ng Diyos, ay kalakip nito yung pagpapatuloy po natin at paglago. Hindi naman dumarating ang Panginoon. Well, kaya nga magtiyaga. Antayin. Kasi ang pag-aantay ay pananampalataya din yan. Bagamat alam natin na babalik ang Panginoon, may bibigay ang Lord na reward. But wait patiently. Because that is faith. When we believe in the promises of God, we wait for His promise. Amen po ba? Next slide please. Na-illustrate ko na yan. Dahil number 4, lastly, next slide please. Sige ba? God does not lie. God is just. Alam niya ang ating mga labor of love and labor of service. Alam niya na tayo ay pag lumalago po tayo ay may kalakip na promise ng God. And lastly, He will not lie at all. Sabihin nga natin, God does not lie. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Well, ang layunin nito ay para sa mga nagpapatuloy. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tandaan niyo po ito. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kasi kung pabago-bago ang Diyos, useless na tayo ay mag-antay. Useless na magpapatuloy po tayo. Useless na magsumikap po tayo na magpatuloy sa ating pananampalataya at lumago tayo. Pero dahil ang Diyos natin ay Diyos na makatarungan at Diyos na hindi nagsisinungaling, therefore, kung ano yung ipinangako niya,
gagawin niya at hindi ito magbabago. Hindi siya magsisinungaling. Amen ba? Maliban na lang kung naniniwala ka ng Diyos sinungaling. God hindi nagsinungaling kay Abraham. It was fulfilled actually yung promise niya. There was Isaac, there was Jesus. Yung promise ng God kay Isaac, kay Jacob, down to Joseph, kay Moses, kay David. No? Yung pangako ng Diyos na magkaroon ng tagapagligtas through the prophets. Alam niyo po, grabe ang Diyos. Kaya sabi dito, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tungkol sa dalawang bagay na ito, ano yung pangako niya? Sa dalawang bagay nito, ang kanyang pangako at sumpa. Ang pagpapala at sumpa. Kaya't, tinan niyo yung word dito, kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Amen? Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Amen? Sa mga kapatid ko po sa Panginoon na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya at para bang nawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Magpatuloy po tayo. Ano yung maliliit na ginagawa natin sa church? Ano yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon? Ang pinangako ng Diyos ay tayo ipagpapalain. May reward po tayo. At yun ang inaasahan po natin. Amen? Ang pag-asa po ay hindi yung nakikita muna. Kundi meron po tayong pag-asa sa katangian ng Diyos na hindi nagbabago. At may pag-asa po tayo sa kanyang pangako na hindi nagbabago at hindi siya nagsisinungaling. Hope in God's unchanging character and promises are our strong motivation for our maturity or Christian progress. Kaya anong mamomotivate sa atin? Yung pag-asa na hindi nagbabago ang Diyos. So ang mga Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa po yan. Amen? Totoo po yun. I wonder why young people today ay hindi nawalan sila ng hope. Alam niyo po, itong pinakita ng Diyos para yung mangarap po tayo, makita natin, wow, God has set before us in the future na meron tayong inaasahan na pinangako niya at hindi siya magbabago. Doon nakaangkla. Kaya sabi dito, ang pag-asang ito ay siyang matibay. Verse 19, please. Next slide, please. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Kaya, ito ang nagpapatibay sa atin. Yung pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angklas ng ating buhay. Alam niyo ba yung word na angkla, anchor, na nagiging matibay tayo, nakaangkla po tayo sa pag-asang ito. Na hindi nagbabago ang Diyos at hindi sinungaling ang Diyos. Yun yung angkla natin. Alam niyo ba yung angkla? Pag seaman ka po, alam niyo yung angkla, yung anchor of the, si brother, alam niyo yan kasi Navy. Yung inilalagay sa para hindi, tag doon? Para hindi siya, yung kunyari yung barko, meron talaga yung angkla yun na inilalagay sa ilalim ng dagat, sa tinatali, na yung nagsisilbing tagahawak. Pag meron mang malakas na alon o malakas na pag sila ay nakaparking, hindi lalayo, hindi aalis. O kung meron mang pwede nilang gamitin yun to hold their position para hindi siya tumaob, hindi siya lumayo at patangay ng alon. So, ganoon din sa atin. Para hindi tayo matangay, hindi tayo mapalayo, at hindi tayo bumalik sa dating buhay, hindi tayo mag-backslide. Meron tayong pag-asa na nakaangkla. O merong nakaangkla, ang ating pag-asa ay nakaangkla sa katangian ng Diyos na hindi nagbabago at hindi siya nagsisinungaling. Amen? Our hope in life is anchored in a strong foundation. May pundasyon ng ating pag-asa. Ito ay sa katangian ng Diyos at sa kanyang pangako at hindi siya nagsisinungaling. Amen ba? Si Jesus ay unang pumasok. Ito pa. Kaya sabi dito, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Ang tinutukoy niya dito, ang pag-asa natin na hindi lang dito sa lupa, kundi it goes beyond. Our hope goes beyond any foundation or important promises we have on earth. Nung nagme-meditate po ako dito, I was reminded yung katotohanan na huwag kang sa tao. Amen? Ngayon na naman, may mga pangako ang tao na pag ako ang maging presidente, lahat ng mga squatter ay magkakabahay. There is a promise. Pag ako ang maging presidente, in 3 months to 6 months, wala ng drugs. So, do not trust man's promises. Amen? Kasi kung magtitiwala po tayo after 6 years, hindi naman lahat nawala ang drugs. Hindi naman nila nagawa ng 3 to 6 months.
Ngayon na naman, meron na namang bagong pangako. Kaya sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi ako nagtitiwala sa tao. I will not trust myself to men. Kasi kung bakit sinabi ni Kristo Jesus yun, kung ginawa niya yun, nagtiwala siya sa mga taong sumusunod sa Kanya at pumpuri sa Kanya nung siya ay gumagawa ng mga milagro. Nagkabukingan at the end, nung siya ngayon ay ipapako, yung mga taong tagasunod niya at tagapag-antay ng pagpapala niya, sila ang nagpako sa Kanya. Kaya sabi niya, I will not trust myself to men. Kasi ang tao sinungaling at pabago-bago ang isip. Pero ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Yung pangako niya, hindi nagbabago. Kaya mayroon mga taong nangako sa atin, ating company natin, nangako mga tita natin na something na ganito. Kaya nga, laging turo sa amin, huwag kayong mangako sa inyong mga missionary. Umasa po tayo sa pangako ng Diyos. Dahil sabi niya nga dito, alam niya lahat ng ating ginagawa. At hindi siya nagsisinungaling. Amen. Sapagkat mayroon po tayong Panginoong Kristo Jesus na siyang nauna na sa langit. Lastly, Jesus Christ is our forerunner. Iyon ang nagpapatibay sa atin na siyang nauna nang pumasok doon alang-alang sa atin. Saan pumasok? Nasa langit na siya. At naging pinakapunong pari at magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So si Kristo Jesus ay siyang nauna na sa langit para ihanda ang ating mga rewards. Siya ang nagsabi na mayroon tayong magandang kinabukasan. At siya yung, He took heaven of heaven's glories in our behalf. He has gone to be able to welcome. Nauna ng Panginoong Kristo Jesus at nag-aantay doon para i-welcome yung magpapatuloy pagdating ng araw. At i-welcome tayo at ipipresent tayo sa Diyos. Here are those people who are faithful to the end at nagpatuloy at nanatiling humawak sa pangako ng Diyos. Amen? What a wonderful day na makarating po tayo doon. So huwag tayong mawala ng pag-asa mga kapatid. God does not lie and God is just. Makatarungan siya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, forgive us, Lord, kung kami po ay backslidden. Forgive us, Lord, kung wala kayong interest na lumago sa aming pananampalataya. Forgive us, Lord, kung kami po yung mga taong lumalayo, Panginoon, sa inyo. At yung mga kapatid po namin na lumayo na sa inyo, I pray, Father, I don't think na sila ay mga apostate, but they are backslidden. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manumbalik sa inyo, magpatuloy, mag-commit, magtiyaga, at magpakasipag sa aming sinimulang pananampalataya. Dahil sabi mo, Panginoon, Ikaw ang Diyos na makatarungan at Diyos na hindi nagsisinungaling. Ingatan niyo po yung mga kapatiran po namin na wala ng pag-asa na para bang nagsusumikap pero wala silang nakitang resulta. Patuloy mong i-remind po sa kanila na mayroon kang ipinangako at hindi mo ito makakalimutan. Salamat, Lord God. I pray for our young people na magkaroon sila ng hope and dreams for God, for you, O God, na mangarap sila, Panginoon, because there are promises na binigay mo po para sa kanila. And even as old ones, Panginoon, na magpatuloy kami to be a model for them, Panginoon. And help us, Lord, in our weaknesses. Hindi po kami laging malakas. Hindi kami lagi, Panginoon, na perfect. Minsan nanghihina po kami at minsan nadadig kami ng kaaway. But Lord, you have promised to us, Panginoon, na sasamahan niyo po kami sa bawat oras ng aming buhay. Sabi mo, Panginoon, you empathize and sympathize with us. At actually, Lord Jesus, ikaw ay nauna nga po diyan, Panginoon, sa kanang kamay ng Diyos para mayroon kaming huwaran at mayroon din kaming, Panginoon, ikaw Diyos, Panginoon, bagamat nasa kanang kamay ka ng aming Ama, ikaw din ang nagsabi na sasamahan mo kami. You have that promise, Lord, you will be with us in every way, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for this message. Forgive us for all our failures, Panginoon, and restore us. I-revive niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi na. Amen. Salamat. Pagtsatsaga at makikinig. Purihin natin ang Panginoon. Ayan, salamat po, Pastor, sa magandang salita ng Diyos na inyong ibinahagi sa amin. So sabi nga ni Pastor, hindi po ngayon